nababaliktad ang pangyayari yan sa Quadcom hearing na parating ginaganap o matagal nang ginagawa nila. Kasi katulad nga ng mga napatiuna pa na nasasabi ko, siyempre na rin yung halos nagiging pagtukoy ng mga karamihan, lalo ng mga siyempre mga DDS. Na yung hearing na yan, wala naman talaga yung patutungan o sabihin mo na in the legislation at para gumawa ng batas at para na rin sa mga taong bayan, hostisya kaya dun sa mga biktima ng war on drugs. Hindi para doon, kundi para lamang sa sirain ng isang tao at nang silang bumangon. Yun yung kanilang object dito. Maliwanag yun, malinaw yun. Sa hinaba-haba. Kahit wala naman tayong pag-amin na naririnig sa bawat isa sa kanila. Sa tinagal-tagal ng mga hearing nila. Dami na kaya yan. Nasa 11 na yan o 12. At lagi akong nanonood. Hindi ko man natatapos pero napapanood ko. Mga hanggang kalahati. Ganyan ang nangyayari. At kahit walang magsabi sa atin, yun ang napapansin mo ron. Wala naman talagang intention. Bagamat parati nilang sinasabi na in aid of legislation. Parating patiunan nila yun. Parang kumbaga, huwag kang maligaw. Baka isipin mo nga naman yung mga naratibo na hindi naman kayo korte. Pinapatiunan. Pero pang-korte yung kanilang pag-iimbestiga doon. Para idiin yung isang tao lamang at sirain. Pero katulad ng sabi ko nga, yung pangyayari, sumisipa sa kanila, babalik sa kanila. Katulad na lang nitong pagpupumilit nila na dumalo si dating Pangulong Duterte yan. Katulad ni Paduano. Hindi lang basta yung kanya isang reaksyon, kundi para may kasamang panggigigil pa nga yung sabi niya. Sabi niya, ano tayo naglulukuhan dito? Natatakot ba siyang humarap sa atin? Nakita niyo. Nakarating kay Duterte. O ito, di pumunta nga sa kanila. At lahat sila dun. Lahat sila dun nakaranas at talagang na-in-educate sila talaga ni Duterte kung ano yung hearing. At may sinasabi pa nga dito si Duterte na yung mga yes or no na yan ay hindi pwede. Dahil yung Quadcom, yung mga hearing na ginagawa dyan, hindi naman yan inquisition. O yung pangmadali ang paglilitis, yung may mga inquest kaya na sinasagawa ng mga proseso pag yung naka-apprehend kayo ng mga illegal o ng criminal. Para siyempre hindi yung matagalan na maditinin ninyo, kakasuhan mo na kaagad yun, doon nang pumapasok yung inquest proceeding na tinatawag. At yung sinasabi ni Duterte, hindi ito inquisition, investigation, kundi itong ginagawa natin ay Socratic process investigation. Di, alam ba nila ito? Ganun parati nung unang-una pa yung mga ginagawa nila sa research person nila. Diba? May isorno lang. Ayaw nila magpapaliwanag. Hindi magpapaliwanagin. Ang talagang layunin mo in aid of legislation. Paano kung isorno lang? Dinatulan mo na siya. Kung magnum man yun o mag-is, anong hahanapin mo doon na karagdagan doon sa ginagawa mong batas? Dahil yun ang layunin ng in aid of legislation sa pag-imbestiga mo, pagtatanong mo. Doon, siguro, talagang matatawa na sila na hindi na sila magtatanong parati ng yes or no. Yun yung ipapasok nila sa mga resource person na iniimbita nila dyan. Kumbaga, binigyan sila ng leksyon ni Duterte na hindi yan inquisition. Itong ginagawa ninyo o natin dito. Kundi Socratic process investigation. Dito nga, nababaliktad yung pangyayari sa ginagawa nilang ito. Salit na si Duterte ang ibaon nila, sila itong napapayat, nagmumukhang mga bubo at tanga. Nakasambayan ng Pilipino na nanunood doon at nagsusubaybay. Kaya nasasabi natin na nagbo-boomerang sa kanila bumabalik yung gusto sana nilang pagkapamak na gusto nilang gawin kay Duterte. Sa kanila bumubilta at sila ang tinatamaan ng mga ginagawa nilang ito.
Sa halip mahiyain si Duterte sa publiko, ang nangyayari sila yung napapahiya lahat dun. O at ang pangyayari na dapat ilubog nila si Duterte, lalong sumisikat si Duterte kahit saan ka manood na comment. Mag-Mr. Media man yan, pag yung ganyan yung mga binabalita nila at puro Duterte ang mababasa mo sa mga comment. Kahit saan, tungkol sa Quadcom hearing na dinalo ni Duterte. Kaya nga nabaliktad yung pangyayari, sa halip na si Duterte ibaon nila na mas isang masamang tao o ihiyain sa publiko, ay sila itong parang nagmumukhang mga tao, mga ubog. At hindi alam kung ano talaga yung direksyon ng kanilang mga investigasyon, basta hawak-hawak lang sila parating mga script. Hindi ba? At bilang isang bagay, isang patunay na nakikita natin, nagkakaroon tayo ng ganitong conclusion sa nangyayaring yan. Yung mga tila desperado, yung mga nagiging kilos na nila at mga pananalita. Tingnan nyo na lang nung binasa yung manifesto ni Congressman Rexy Cardima. Lahat sila dito napahiya. At siguro, hindi talaga nila kahit tanggapin. Nung may magsimulang pumalakpak, pinagalitan ni Congressman Barbers. Sabi niya, walang bastusan. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. O hindi ba, nangyari din ito sa Senado. Noon namang sabihin ni Duterte na pag ako makabalik, gagawin ko uli yan, doblado, palakpakan yung mga tao dun sa loob ng Senado, yung mga nanunood doon. Doon, walang sumaway. Dito sa Quadcom, kaya natin nasasabi na tila desperado. Talagang yung isip nila, hindi nila matanggap na tila kahihiyan yung nangyayari sa kanila. Samantalang halos pinlano nila ito. Kaya sila lahat may mga binabasa. Diba? Tapos yun yung magiging hantungan lamang nila. Na si Duterte lilita ron. Ito yung star doon. Ito yung bida ron. At kaya sinaway nila ito na huwag pumalakpak at walang bastusan. Siyempre ka ganito yung sinasabi walang bastusan. Kasi nasasaktan sila, napapaya sila. O diba? Kasalanan mo naman ng papalakpak yan. Medyo kumbaga na-admire lang dun sa congresswoman na yun na sa kanyang mga manifesto at sa kanyang paglalakas loob. Siya lang kaya ang pumabor kay Duterte nagpakita ng malasakit sa gitna ng pagtutulong-tulong nila na ito ibaon sa kahihiyan sana sa harap ng publiko. At itong congresswoman na ito yung iisa-isa lamang na congresswoman na umalalay sa kanya. Pero kita natin talagang sabog na sabog sila lahat. Yun yung sinasabi natin. Na sa halip na ibaon si Duterte at ilubog sa kahihiyan, sila itong napapahamak. Sila itong nalalagay sa alanganin at kahiyahiya sa taong bayan.